sa lupa ay kakalagan sa langit. Kaya nga. Tapos magsabi sila, ay kung pwedeng kakalagan, pwede. Kasi ginawa niya, sinabi nga ni Jesus. Kung hindi man maparating sa pari, doon sa bishop. Kasi kaya nga may mga kasalanan na hindi maaring ang pari lamang na normal, kundi doon sa bishop. Kasi malaking kasalanan na malaki talaga. Na hindi makain ng leon. Pati ng leon mag-ayaw pa. Excuse me, kapatid, ito usapan lang na usapan lang talaga. Pati ng mga ano pa, na anong tawag doon sa kuan yung nakakarumi na, nakadungis na lahat at malaki na talaga. Pati ng leon, ayaw na nga. Kahit na mabaho, hindi na nga nila kainip. So, mayroon tayo kaparanan na sa normal na pari, sa paroko na mayroong power to forgive sins, at mayroon din pumunta ka sa bishop na ang bishop lang ang makapagpatawad ng kasalanan. Kristiyano, Katoliko. Pag Protestante po, ayon sa kanilang konsensya, kung sila'y na-ignorante lamang at inilihis pa sa kanilang pastor, ang pastor ang may kariko konsensya. Kung mamatay yung pastor na yan, hindi natin alam. Ipagdasal pa rin natin. Ipagdasal pa rin natin. Okay? Importante ito mga kapatid. Sa ating mga kapasamahan na ignorante din ng mga nasa born again, hindi naman natin sabihan diretsong ignorante. Pahayagan natin. Magpahayag tayo na ang gospel kasi ay hindi lang binabasa sa isang taludtod o isang kabanata o isang gospel. Apat yan. At sa apat na gospel, maraming informasyon doon. Pag samasamahin natin iyon, from Matthew, Mark, Luke, at John, lahat ng informasyon, sabayin mo na lahat. Huwag mong tanggalan. Kasi kung tanggalan mo, magsabi ka talaga, walang kumpisal sa pari. Walang Eucharistia. O diba? O di protestanteng labas. Direct to God sa mga mabigat na kasalanan. Direct to God. O bakit? Kasi hindi binasa ang buong kabanata at lahat ng apat na gospels kung ano ang napapaloob ng mga detalyo doon. Pag samasamahin na lahat. Ayun ang ginawa sa Kristiyano Katoliko na pag-aaral. Hindi, ay ito lang ang gawin ko at ito lang sasabihin ko bilang pastor na mga pastor. Ito yung paparinig natin sa mga pastor naman. Ito lang sasabihin ko, wala nang pagganito, wala nang maganito. Mayroon pala sa ibang gospel, sinasabi. Klarado ba ito mga kapatid? Kaya nga sa oras na ito, talagang diniinan kong pansin at tinawagan, sinulatan ko Sister Violeta na ma-record ito at ma-online na naman ito. Malagay sa YouTube at maipasa sa akin din, share ko din para sa ating mataytulan natin maayos. Kasi i-review naman natin kung anong tinatalakay natin ayon sa kay San Marco at sa ayon sa ating mga open forum sa question and answers. Okay? Maraming salamat Sister Violeta din. Nandyan ka po. Po ba kayo? At tuloy nag-recording. Brother, may sasabihin lang po ako. Doon, ito Yes. patuloy doon sa sinasabing mga nakakahiyang kasalanan na hindi natin masabi. Kasi po, kaya nagkaroon ng ganon sa paningin ko, kasi po ang kumpisalan ngayon, wala na yung dati na nakatago ang pare and then meron ngayon magkatabi na lang ang pare and then yung tao. Kaya merong damdamin ang tao na kahit gusto magkumpisal, nahihiya. Nahihiya na po because of that. Na nakakaya baka matandaan ako ni pare, ni father, nakakaya yung kasalanan ko. Di po ba, sabi nyo nga, madodoble ang kasalanan mo. Doble, pag hindi ka magsabi. Kung sa sarili mo lang, di para kang Protestant. Ganon po kasi ngayon, kaya ang karaniwan, nahihiya na pong magsabi o magkumpisal kasi po katabi ang pare. Di po ba pwedeng mabalik sa dati na nakatago ang pare and then may sakit sila na something like na pwede lang marinig? Pwede. Kung sa practice ninyo dyan, hindi naman sinasabi, okay, ito yun ang informasyon para sa lahat po. Hindi lahat ng parokya na gano'n. Mayroon talagang formal confession na may harang pa. Sa kabilaan, mayroong upuan ng pari at may harang. At mayroon din iba na direkta. Mamili po kayo, sabihan niyo ang pari. Sabihan niyo ang pari. Bago magmisa at saka sa oras ng Condition Father, pwede mangumpisal. At kung na-practice na gano'n, at kung sino magpakumpisal, practicein din natin, Father, pwede pa.
na mayroong harang para libero, free ako na magsalita. Di ba? Yun. Kasi parang, yun po. Pwede yan, sabihan ng pari po. Kasi ako naman yun, hindi naman sister na ito'y utos ng simbahan. Pwedeng gagawin ang lahat na iyan. Pareho lang yan sa pag-communion. Pwedeng tanggapin sa kamay, pwedeng direkta sa bibig. Ganun din ang kumpisalan. Pwedeng katabi mo, pwedeng kaharap mo, at pwedeng may harang. Kaya kausapin ng pari, na pari, bago magkakaroon ng schedule yan, ano bang style nyo dito? May harang o wala? Maganda, may harang na lang, Father, for the general decision sa iba. Kasi lalo na mayroong pag-alinlangan pa. O, di ba? Simple lang sabihan ng pari ko. Hindi yan pinagbawal. Lahat ng forma inalaw. Okay? Okay. Kasi na-experience ko po kasi sa Pilgrim. Doon sa provinces, mga provinces, ganun po. Pagka nag-ano kami, yung pa rin ginagamit pa rin nila yung dati, yung traditional na kumpesalan. But then dito, marami ako napuntahan dito na pilgrim namin sa Metro Manila na ganun po, kaharap katabi ang pare. Hindi na sila because pinapalaki na nila ngayon ang simbahan without yung kumpisalan. Ganun, pwede naman kasi mabilisan sometimes, mabilisan ang ginagawa nila eh. Mabilisan kaya magkakatabi na lang sila, wala na silang gano'n na yung kumpisalan talagang traditional. Yun po, yun lang ang na-observe ko sa ngayon. Thank you. Amen sa everyone. Maganda yan, sister. By observation din ito, lalo na sa mga pilgrims na mga sanctuary, nandoon pa rin yung traditional nila at hindi yan ipinagbawal. Pag wala ng tradition na yan, ang pari po, mayroong gano'n na kasi wala na itong pag-alinlangan kasi hindi ko man ito kilala kasi pilgrims ito, journeyer lang ito, nagbibiyahe ito. Hindi naman ito nang malagi sa aking parokya, hindi ko ito kilala. Ganon din ang mga opisyal, lalapit direktahan sa pari, harap-harapan, kasi wala namang problema doon, kasi hindi nga sila makakilala. Okay? Pero yung palaging nandyan sa probinsya po, paliho lang kayo at nakakilala na kayong mata sa mata, talagang ganon po. Pero pag sinabing, ay, fasting lang ako sa parokya nito, napunta ko sa ibang parokya, at pwede din po, suggestion din ito, kung ang parokya na iyan na walang harang, pumunta kayo sa ibang parokya. Maghanap kayo ng mga ganyan kung nandyan pa yun sa inyong panig na hindi kayo maka-free magsabi sa lahat po. Okay? Pumunta kayo sa ibang parokya na mayroong ganon. Okay po? Importante ito. Amen. Thank you po. May nagtaas pa ng kamay diyan? Yes, sister? Sister Violeta po, Sister Violeta. Ipagkulang ko lang po kay Sister Divine kung bakit ganon. Sa pilgrims po kasi, kaya Sister Violeta, di po kayo naririnig. hindi po ako naririnig. Hello po. Sister Violeta, wala pa kayong sounds. Ay, bakit po kaya? Hello Naririnig po. po ba niyo, Sister Violeta? O ako lang hindi nakakarinig? Hindi po. Wala po naririnig. Naku, nagre-record pa Hindi rin naman niya, ako. wala. Sister Violeta, Sister Violeta. Saglit lang po. Baka